Nakabawi ang first seeded team sa isang Detroit Pistons kontra sa Orlando Magic sa kanilang Game 2 sa final score na 98-83. Isang malinaw na statement win ito para sa Pistons matapos ang hindi magandang ipinakita nila noong Game 1. Kitang-kita ang adjustment lalo na sa depensa at ball movement na talagang naging susi sa panalo nila ngayong laban. Sa simula ng laro medyo dikit pa ang laban mga idol, natapos ang first quarter sa 25-21 pabor sa Pistons kung saan makikita agad ang agresibong depensa nila. Kahit na may mga ilang turnovers at sablay sa opensa, nagawa nilang makontrol ang tempo ng laro. Si Cade Cunningham agad ang nagset ng tone hindi lang sa scoring kundi pati sa playmaking. Pagsapit ng second quarter, gumanti ang Orlando Magic at naitabla ang laban sa halftime 46-all. Dito nagpakita ng buhay ang Magic lalo na sa fast break points at perimeter shooting nila Jalen Suggs at Paolo Banchero. Pero kahit tabla, makikita na hirap pa rin silang makahanap ng consistent sa opensa laban sa depensa ng Pistons. At dito na nga nagsimula ang tunay na kwento ng laro, ang third quarter domination ng Detroit Pistons. Halos wasakin ng Pistons ang laro sa third quarter matapos nilang tambakan ng Magic ng 38-16 sa quarter na yon. Dito nila pinakita ang kanilang tunay na identity bilang top seed, physical defense, efficient offense at disiplina sa galaw ng bola. Halos walang masagot ang Orlando sa kanilang opensa habang patuloy silang nalilimitahan sa kabilang dulo ng court. Sa kabuuan ng laro, makikita ang dominance ng Pistons sa loob ng pintura. Nakapagtala sila ng 54 points in the paint kumpara sa 34 lamang ng Magic. Malaki rin ang lamang nila sa rebounds, 57-42 na nagpakita kung gaano sila kaagresibo sa ilalim. Dagdag pa dito ang kanilang second chance points na 13 kumpara sa 5 ng Magic. Isang malinaw na indikasyon ng hustle at effort ng koponan. Isa sa mga pinakanamukod-tangi ay si Cade Cunningham na nagtala ng 27.6 rebounds at 11 assists. Hindi lang siya scorer mga idol kundi tunay na floor general na nagdikta ng daloy ng laro. Ang kanyang playmaking ang nagbukas ng oportunidad para sa kanyang mga kakampi dahilan para maging balance ang scoring ng Pistons. Sumunod naman si Tobias Harris na may solid double-double performance na 16 points at 11 rebounds. Kasama pa ang 2 steals at 2 blocks. Isang napakagandang two-way performance mula sa kanya lalo na sa depensa kung saan tumulong siya sa paglimit kay Banchero. Hindi rin nagpahuli ang kanilang big man na si Jalen Duren na nagtala ng 11 points, 9 rebounds at 4 assists. Ang kanyang presensya naman sa ilalim ay napakahalaga mula sa rebounding hanggang sa interior defense. Si Ausar Thompson naman ay nagambag ng 11 points at 8 rebounds habang si Duncan Robinson ay may 10 points kabilang ang tatlong mahalagang 3-pointers na tumulong para palakihin ang lamang ng Pistons lalo na sa third quarter run. At syempre, hindi rin mawawala ang energy guy na si Isaiah Stewart na may 10 points, 5 rebounds at 2 blocks. Ang kanyang hustle at physicality ang nagbigay ng dagdag na lakas sa depensa ng Pistons. Well, kung mapapansin nyo mga idol, lahat ng starters ng Pistons ay naka-double digits, isang patunay ng kanilang balance scoring. Hindi nila kailangan umasa sa isang player lamang, kundi collective effort ang kanilang ipinakita ngayon, isang katangian ng isang championship caliber team. Sa panig naman ng Orlando Magic, pinangunahan sila ni Jalen Suggs na may 19.6 rebounds at 4 assists. Si Paolo Banchero naman ay nagtala ng 18.6 rebounds at 8 assists. Ngunit hirap siyang makahanap ng rhythm mga idol, lalo na sa second half kung saan nalimitahan siya sa scoring. Isa sa mga naging problema ng Magic ay ang kanilang shooting efficiency na may 32.5% lamang mula sa field at 25% mula sa 3-point line. Dagdag pa dito ang kanilang 17 turnovers na nagresulta sa 18 points para sa Pistons. Isang malaking factor kung bakit sila natalo. Sa fourth quarter, sinubukan pang bumawi ng Magic at nanalo pa nga sila sa quarter na yun, 21-14. Ngunit huli na nga lang ang lahat dahil sa laki ng lamang ng Pistons mula sa third quarter explosion. Sa huli, naitabla ng Detroit Pistons ang serye 1-1 at malinaw na ipinakita na hindi basta-basta matitinag ang top seed sa East. Ngunit lilipat na ngayon ang serye sa home court ng Orlando Magic para sa Game 3. Ngayon ang tanong, makakabawi kaya ang Orlando Magic sa kanilang sariling bahay o tuluyan ng kukunin ng Detroit Pistons ang momentum ng serye? Abangan natin yan mga idol dahil siguradong mas magiging mainit pa ang laban sa susunod na mga laro.